Well, kahit Friday, nasa faith-building topic at lessons pa rin tayo. Ito po yung mga talata sa Biblia na nakaka-boost ng ating pananampalataya. Alam ko, si Brad Ted at si Chacha, binabatikos nila yung mga dito po sa mundo na to na physical at kailangan talagang maayos. Tayo naman po, kino-cover natin yung spiritual at eternal. Kaya ang ganda talaga ng team up natin na tong sa segment na to. Sa Genesis 6:22, ang sabi po rito, ginawa nga ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. One sentence, one decision, one obedience that changed the history. Kasama po tayo dyan sa naapektuhan sa desisyon ng mama na to. Imagine po si Noah, alam natin, pinagawa siya ng arko. Ni wala pa siyang idea kung ano itsura ng ulan, hindi pa umuulan, wala siyang konsepto ng baha, okay? Wala pang flood control noon, hindi kailangan dahil wala pang ulan, walang scientific explanation sa kanya, walang crowd support, at sasabihin ng Diyos, gumawa ka ng malaking arko, okay? Hindi sa tabing dagat, hindi sa pantalan, kundi sa tuyong lupa. Parang it doesn't make sense. Pero ang sabi doon, ginawa nga ni Noah ang lahat. Hindi some, hindi selective, hindi po ilan lang, lahat. Point number 1, obedience is trusting God when it doesn't make sense. Ginawa nga ni Noah ang lahat. Naunawaan ba niya? Hindi. Nagets ba niya yung plano? Hindi. Hindi naman niya. Wala siyang konsepto. Ano arko? Hello. Pero ang sinabi ron, sumunod siya. May binigay na plano ang Diyos. Okay, at ginawa niya according to specific. Now, sabi ron, by faith Noah built a holy ark. Okay? In holy fear, rather, built an ark. So, tandaan niyo po ito. Faith is not understanding everything. Faith is trusting the one who understands everything. Parang may GPS ka o sa Waze. Pag sinabi lumiko ka sa kanan, parang, ba't ako liliko dyan? Masikip yung kalye. Pero pag tingnan mo, kahit mukhang masikip, mali, pero pag sumunod ka, magugulat ka, meron palang shortcut dito. So point number 2, obedience means trusting God's character, hindi yung ating comfort. Alam niyo po, kung comfort lang, hindi na gagawin ni Noah yon. Okay? Kasi, anong tagal yung ginawa ni Noah to? Okay? And then, nahatulan daw buong mundo, may paghuhukom na mangyayari, mamamatay lahat ng masasama. Naku po, sana. Okay, wag na. But kailangan mamatay ang lahat ng masasama? The answer is not cruelty, but the answer is God's justice. Sabi po ron, the Lord saw how great yung wickedness sa mundo at kailangan niyang gawin yon. Loving ba siya? Yes. Merciful ba ang Diyos? Yes. But also, He is just. Kung walang judgment, hindi totoong mabuti ang Diyos. Kung makakalusot lahat ng masasama, hindi siya Diyos. Kung hindi naman niya palang kayang bigyan ng hustisya ang mga masasama. The flood was not sudden. Matagal po ito. Dekada na nagpipreach si Noah na magbago na kayo dahil darating na ang paghukom ng Diyos. May babala po ang Diyos noon at hindi basta madalian. And lastly, as I end, yung obedience po na isang tao na to, niligtas hindi lang siya, but ang kanyang buong pamilya. Dahil sa obedience ni Noah, naligtas ang pamilya niya, na-preserve ang creation, nagkaroon ng bagong panimula. Kaya ka buhay ngayon dahil kay Noah. Kaya ako buhay ngayon dahil sa obedience na isang tao na to, na si Noah built an ark, and then he built a future. Kaya po, obedience is never private. It always has a generational impact. Kaya po, again, gusto ko lang po kayo encourage. Ano man inuutos sa iyo ng Diyos ngayon, whether magpakumbaba, magpatawad, itigil mo yung kalokohan mo. Itigil mo yung pagnanakaw mo sa gobyerno. Maaring ito'y warning na sa'yo. Nakapakinig ka ngayon. Kala mo si Ted Filon lang papakinggan mo tungkol sa balita tungkol sa'yo. Baka ito, pinasabi sa'yo ng Diyos, itigil mo na ang pangungurakot at paggawa ng masama. Dahil may paghuhukom na mangyayari, eventually, ang sabi sa Biblia, for the wages of sin is death. Genesis 6:22. At ginawa nga ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Tayo manalangin, Panginoon. Madalas kung sumusunod kami sa iyo, kung malaki mapapakinabangan namin. Sumusunod kami sa iyo kung malaki ang pangangailangan namin. Pag may matindi ng karamdaman, mayroong baon sa utang, talagang palasimba kami. Pero Lord, ang pagsunod sa utos ay hindi partial, hindi selective. It is total surrender. Even if it doesn't make sense minsan. Kaya Panginoon, patawarin mo kami Lord sa mga pagsunod namin na selective. Patawarin mo kami, Lord, sa pagsunod namin na self-serving. Kaya, Panginoon, ngayon, may mga nakikinig na selective lang ang pagsunod. Bigyan niyo sila ng grace to obey fully and to surrender fully. In Jesus' name. Brad Devotions. Today's reflection.
with Pastor Jeff Eliscopides.